Dalawa pa raw na big fish ang malapit ng kasuhan kaugnay sa issue sa flood control projects ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Isa sa kanila, incumbent o kasalukuyang senador. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Kasunod ni Zaldico at Sara Diskaya, may dalawa pang malaking isda ang malapit ng sampahan ng kaso ng Ombudsman dahil sa issue ng korupsyon sa flood control projects. Sinabi yan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa kanyang radio program. Of the big fish, may isa tayong tingin ko hinog na hinog. Pasok na. May isa pa na yung PI na delay ng konti, pero malapit na rin yun. Marami pa tayong ibang inaay na ibang cases. Kaya within the next few days marami ipa-file. Sandigan tsaka sa RTC. Regular. Sa RTC. Kasi kagaya nung Diskaya. Walang binigay na pangalan si Rimulya pero sinabi niyang sumulat siya kay Senate President Tito Soto para pigilang makalabas ng bansa ang isang senador. Sumulat din ako kay Tito Sen na wag na bigyan ng travel authority. Ibig sabihin, senador yan. May isang nakaupo. Isang nakaupo. Wag muna. Ano pa ang clue mo? Anong clue? Tatlo. Kaya lang, yung isa kasi mahihinog na eh. Wala muna, wag muna. Ngayon. Pero yung isang nakaupo, hinog na. Oo, isa. Pero sabi ni Senate President Soto, hindi niya pa natatanggap ang sulat ni Rimulya. Hindi anya required kumuha ng travel authority ang isang senador kung personal ang biyahe. Sabi ni Soto, sa polisiya ng Senado, official travel lang daw ang kailangan ng approval ng Senate President. Pero iba ang opinion dyan ni Rimulya. When you join government, you surrender your right to travel. And even your personal travel, you need a travel authority. Si dating Senador Bong Revilla na iniimbestigahan din ng ICI, sinabi naman sa isang pahayag na ginagamit daw ang kanyang pangalan para malihis sa katotohanan. Hindi raw siya umurong noon at hindi uurong ngayon. Aniya, nasa panig niya ang katotohanan. Sinabi rin ni Rimulya na under investigation si dating Undersecretary Terence Calatrava. Wala siyang binigay na detalye kaugnay nito. Nag-resign si Calatrava bilang Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas na idinawit din ng mga Diskaya sa pagkubra ng kickback sa mga flood control project. Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang condo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si at saka yung kasama pa po si Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Calatrava. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.